Midlife crisis disclaimer. Our views and opinions expressed here in our discussions are entirely our own and belonging solely to us and do not reflect the views and opinions of our current employers, organizations that we belong to, or even our respective families. Thank you. One. Good. Matthew, ikaw na daw Ikaw, mag-open. ikaw na. Last week ako. Ay, talaga Good morning, good evening from New York to Marikina. Marikina talaga, no? Good evening, mga ka-sisters. Good evening, Hello. everyone. Good evening, mga sisters. Yes. Good I'm morning. present! Yes, very good ka dyan, Aris. Dahil Oo dyan, nga. may isa kang star. Kumusta ang linggo nyo? Doc Mac. Agardo? Hagardo Versosa kasi ano ba, best mid-year assessment. Year, business reviews, ganyan, QBR. Tapos Busy. yung mga nag-take ng upkat nitong weekend. Kasi kasama Oo si Chandon, nga. tsaka si Ate Bel. So, Agardo pa din kasi namahan namin yung bagets. Oo. Ang And aga-aga doon. speaking of Ate Bel and Chem, ang i-discuss natin tonight is ano kaya ang natutunan nila sa kanilang lolo at lola. And tayo din, no? Parang yung siguro most sa atin dahil nasa midlife tayo, yung age natin, no? Tayo yung siguro matandang-matanda ng sobra yung lolo't lola natin ng ngayong age natin ngayon. Pero ano naman kaya ang mga baka may pagbabago, no, yung bili ng mga lolo't lola natin, ng generation natin at saka ng generation ngayon ng mga teens, no, ng mga magpo-first year college or high school. I'm sure iba na kasi different na yung generation ng kanilang mga lolo't lola ngayon. So, yun yung topic natin for tonight, yung episode natin. Wala kayo sa lolo at lola, At lola ko. Yan. So, Ang siguro smart. Ang smart yung topic. mga last minute. Pero anyway, siguro yun yung magandang natin ngayon. Ma-share natin, no? So, yung first muna natin is ano yung top 3 na lang na tumimo lalim na tumimo sa ating mga isip ng kabataan natin sa ating mga lolo at lola. Yan. Sino gusto mag-umpisa? Checo, ikaw na ba? Wag muna ako. Meron ako dito. Sabay ka? Sige. Uli ako. Okay, tanongin mo si Marta ha kung ano yung ng lola niya. Sige. Ano to, di ba ito ay in celebration of the Grandparents' Day last Sunday. So, kaya natin siya na gawa ng paraan. World Grandparents' Day. Yeah. Correct, di ba? Ang saya nun kasi bilang pagkilala at pasasalamat sa ating mga nuno. Yun. Doon ako mag-uumpisa sa mga salitang nuno, 'di ba dito sa Philippines, yung mga kanununuan. Kaya importante yung yung family tree. 'Di ba? Natitrace natin yung mga pinagsimulan at pinag-ugatan natin, lalong-lalo na yung mga characteristics. Kasi sabi rin 'yon ng aking mga grandparents, ng lolo at lola ko, yung mga mana. Di ba? We're not talking about yung physical things na pinamana. Yung mga attributes, kung anong meron doon sa pamilya, yun do talaga yung pinag-ugatan. So, doon ko siya gustong umpisahan. Kasi natutuwa ako alalahanin yung kuko ko sa paa na maliit, yung sa pinakamaliit, sa pinky toe ko. Kasi meron kami doon sa mga Marcelo, meron talagang kuko kami, yung maliit lang talaga, hindi siya yung isang buong kuko. As in, matulis lang siya na kuko. At meron ako noon. Sabi nga nila, ang tapang ng dugong Marcelo at namana mo, tsaka tong curly hair ko, di ba? Sa dugo namin sa Marcelo, yung mga kulot.
Tapos, nasabi nila na talaga pag sa Marcelo, yung pinag-ugatan, lagi nilang sinasabi na, oo nga, parang masipag, yung kasipagan sa pag-aaral. Yun, napatunayan ko rin yun. Kasi lahat kami talagang hindi po pwede. Di ba nakwento ko sa inyo dati nung high school, lahat ng level, may pinsan ako, may kamag-anak kami. Kasi talaga, parang required na sa MASAT, sa MIST, talaga kami mag-high school. Yun na parang grade 6 pa lang kami. Talaga nakaprogram kami. Hindi pwede. Pag hindi Baka kayo dyan, hindi kayo tatakwil ba? Oo, parang gano'n. Data ko. Nakakatawa naman, naalala ko lang Puta. bigla. Tapos, sa side ko naman, kayla mami, sa side ko doon, ang talagang napahalagahan ko at ginagamit ko hanggang ngayon, would be yung pagiging matiisin. Yun yung characteristic at character na meron ako na tingin ko naman ginagamit at napapakinabangan ko naman yung pagiging matiisin sa lahat ng bagay, yung mahabang pasensya. Siguro kaya nandito rin ako sa field ng counseling tsaka ng education kasi sa haba ng pasensya, parang yun yung yun lang. Naisip ko lang bigla. Yun pala ang yun pala ang ng Marcelo. Siguro sundan ko na si Matthew. Kung si Matthew, doon sa mga, yung, nakakatuwa kasi nung iniisip ko rin yung sa akin, no? Kasi yung lolo ko naman, negosyante. So, kumbaga ang lolo ko, hindi siya yung parang paghihirapan mo talaga kapag manghihingi ka sa kanya ng pera. Talagang paghihirapan mo. So, yung lolo ko, negosyante siya. Darating na lang yan sa bahay namin. Parang hindi yan napipirme. Hindi siya napipirme sa isang lugar. So, ang naaalala kong masungit, stricto yung lolo ko. Kaya ako natutuwa kasi si Matthew, kung parang lahi sila ng mga teachers, parang ako pala, negosyante. Wow. So, naisip ko lang, sa totoo lang, pero yung lolo ko kasi, parang, sa sobrang negosyante niya, at saka trustful naman siya. Talagang iba ang niya sa humanity. Iba yung niya, Paniniwala yung niya. paniniwala niya, exactly. Kaya bago siya pumanaw, lahat ng ari-arian na naipundar niya is na wala din. Kasi Ah, nandiyan naloko siya. Too Oo. trusting kasi. wow. Oo. So yun naman yung pero yun yung isang yung negosyante at saka yung sobrang siya, yung maano yung pananaw niya sa sa mga tao. Kumbaga Namana mo positive. ba? Namana mo ba Ha? yung Siguro namana yung mo ba yung negosyante. tiwala sa tao? Oo, hindi ko Hindi. Ano? Magaling mangilatis yan si Raquel. Oo, Nakikilala parang niya na agad yung yun naman tao. yung Kaya. ikaw na lang nga, Cherry Liz. Hindi, Pero yung pagiging negosyante, totoo yan. Naman ako yan sa lolo ko. Yung magaling sa numbers. Yung Ayan. magaling mabilis magtiwala, namana mo. Oo din. Pero as lumalaki ako, parang hindi na, kumbaga na-evolve na rin ako kasi parang changing na rin yung. Pero sa totoo lang, tama si Checo. Pagtingin ko pala sa tao, hindi sa physical niya, yung mas more on yung manner ng pagsasalita niya. Naaano ko talaga na parang hindi to gagawa. Pero ang nakamana dun sa ugali na yun ng lolo ko, yung yung tatay ko. Yung tatay ko talagang kahit na saan kang galing na talagang binibigyan niya ng chance talaga at saka opportunity yung yung Naabutan niyo lahat ng sets ng ah, lolo at lola niyo? ah? Naabutan Ako niyo lahat yung ng sets? Lola. lang, ako Lola. lolo. Ako lolo lang. Kay tatay lang. Tapos kay nanay, maagang namatay yung kanyang parents Kaya si lolo ko lang yung naabutan ko. Isa lang. Yan. Ay, ikaw, Checo. May ka ba? Sasabihin ko sana sa mga mares. Ka pala? Ni Julie. Peko. Nung lumaki ako, sa side ng dad ko, lola lang naabutan ko. Sa mom ko, yan naabutan ko pa yung lolo tsaka lola.
Parang ganyan. Pero mas malapit kasi ako doon sa side ni Mami. So every summer, natatandaan ko, pupunta kami doon sa Pangasinan. Walang palya yun. Kaya kami naging magko-close magpipinsan sa mga kapatid ni Mami dito na sa Manila, dyan sa province, nung generation namin. Kasi lahat ng occasion na meron, na lalo na pag bakasyon, walang school, punta kami talaga doon. Parang ganyan. So, ano yung nare-remember ko sa lolo lola, yung normal na parang mapagbigay. Siguro part na, minsan na sila pupunta doon mga apo niya, parang ganyan. So, lahat parang alakala mo may piyesta, parang ganyan. Lahat may handa, parang ganon. Ibibigay sa'yo, parang ganon. Pinaka nakagustuhan ko is yung mabait yung lolo. Kaya mana si mami doon. So, hindi ko masasabing mana ako doon. Inunahan mo na ako. Tatanungin ko pa lang saan. Hindi ko naman aamin. Pero talaga sobrang bait nila doon. Kasi talaga sobrang bait, sobrang generous. Malumanay magsalita. Parang ganyan. So, never ako napagalitan. Parang spoiled yung mga apo doon. Parang ganyan. So, anong traits yung nakuha doon? Parang wala. Pero basta ako, happy memories, happy thoughts. Wala ako ma-recall na bad memory kapag every time na uuwi kami ng province. Ayun. Kaya wala akong ma-share dito. Kasi hindi rin ako lalaki sa lolo. Yun nga, nagpupunta lang kami doon kapag bakasyon. So, May wala tanong talaga ako, din since meron kang mga anak, meron ka bang nakuha sa kanila na ina-apply mo doon sa mga paano mo pinapalaki mga bata? Alam mo, wala akong ma-recall din. More on sa mom ko siguro na. Parang ganyan. So, paano maging simple. Kasi sa province, kasi ang side ng mom ko more on sa farming sila magsasaka Wow. Para ganyan. So, alam mo yung meron kami doon lang ako nakatikim ng mga tubo. Yung sugar cane. Kainin mo ng hilaw yun. Parang ganyan. Tapos, mga corns, gulay. Parang ganyan. So, sa farming side, sila nanay, tatay noon. So, parang, mai-apply talaga. Sorry, wala akong parang ma-recall. But more on sa mom ko na yung pwede kong ma-share na nai-apply ko sa mga kids ngayon. But most likely, whatever my mom's doing, Correct. yun naman siguro yung nakuha niya sa parents. Kasi Parents hindi niya. yung mga kwento-kwento na parang, ito no, ang araw Totoo. namin, ganito kami ka parang katipid, ganito kami Totoo. parang buhay, parang Totoo. gano'n. So, I think it's pasa-pasa na. Pero yung when you say, depende kasi talaga pag laki kayo sa lolo at lola 'di ba? Direct nyo dapat. kasi nakukuha yung mga parang traits, yung advice and what that. Unfortunately hindi ako nabigyan ng ganoon na privilege. No, kasi kumbaga parang seasonal lang ako na nami-meet sila, parang gano'n. Pero regardless kung seasonal lang siya, pero I would say na masaya silang kasama. Kaya lang not to that extent na I would kumbaga parang recall na meron akong nakuha sa kanila. Siguro meron, pero hindi ko talaga sa core memory parang wala akong matandaan. Ano pangalan ng mga lola at lola nyo? Ako, Ako, lolo. Romana, yung lola ko, nanay. Anong tawag? Nanay. May tawag dyan. Tawag? Wala, nanay, tatay. Nanay, tatay lang, tawag namin sa kanila. Kung ano yung tawag nila mami sa kanila, nanay, tatay din yung tawag namin. Hindi lolo, hindi lola. Ako, Lolo Ponyong. Yung pangalan ng lolo ko. Lolo Ponyong. Ikaw, Matt? Ako si Lola Mary and Lolo Chodoro sa mother side. Tapos yung tita ni Mami na nagpalaki sa akin, na siya na rin yung lola ko, si Nanay Ipay. Yun, dun ako maraming natutunan sa kanya nung buhay siya. Siya yung nag-alaga sa akin nung ako'y bata sa Maris. Naalala ko yun, maliit pa ako. Siya yung nagpe-prepare kasi si Mami papasok sa school, siya magpe-prepare. Tapos taga Batangas. Tapos na-orient din ako sa ibang mga aspect dahil sa kanya. Si Nanay Ipay. Tapos side ni Daddy si Lola Yayang at saka si Lolo Chodi.
Yun yung kilala yun nila Tita Puying. Yun Ikaw, naman. Judy. Sa akin, I grew up sa lola din, sa maternal grandmother. Kasi ako yung pinakabunso sa magpipinsan sa side ng mama ko. So, siyam kami magpipinsan sa side ng mama ko. Sa side ng papa ko, I think 30-something kami. Pero lumaki ako sa lola ko. Which is interesting kasi yung lola ko, stricta. Sa kanya ko natutunan yung pagkakaroon ng routine na 7 o'clock, dapat magpe-prepare na for school kasi 8 o'clock, papasok ng daycare. Everyday yan, taho, routine. Alam ko kung anong oras dumarating ang magtataho. Tapos, pagkabalik ng bahay, manonood ng Itbulaga. Tapos pagkatapos, bago mag-agila, dapat tulog ka. Agila. Yung ganun yung routine. Sa kanya ko na ano yung pagkakaanong ng routine. Tsaka stricta. Lola Purita was her name. And then she was with us until grade 2 ako. Yon. Maliit na tao. Tapos yun, stricta na may pagkakalagayan naman. Tapos yung asawa niya si Lolo Jose. Sa kanya ko naman natutunan yung pagiging to take risk kasi isa siyang sangero. Kaya sila nagkasundo ng tatay ko. Yeah. Kapag pupunta ka sa Bulacan, parang ang goal is, makita ang mga manok. Yes. So, yung pagiging risk taker, doon ko sa kanila nakuha yon na controlled na risk taking na hindi as a hobby. Like, ako ngayon, like, I don't gamble, I don't do sabong, I don't do online anything. Ang sinusugal ko lang ngayon ang puso ko, as you know. Charot. Talaga ba? Naipasok ko talaga. Talaga ba? Ganun talaga. Yun. Tapos, yung both lolo ko, which is funny as well, like, ano sila, masayahing tao. Like, never ko silang nakitang nagalit growing up. Every time bumibisita kami, parang, mga apo, ganyan. Sila yung kwela. Samantala yung mga lola ko, yung mga seryoso. Yung lolo ko sa dad side ko, medyo seryoso, pero palabiro. Na minsan, parang yung dry na sarcasm ang nasa kanya. Na minsan, may naalala ko minsan nung parang napaiyak niya ako. Hindi ko alam, nagjo-joke lang pala siya sa akin. Tapos, yung parati siyang nagganganga. Yes. Kalmado siya na. Yung lolo ko rin. Nakaupo lang siya, magsusulitaryo siya doon, tapos nandiyan kami magpipinsan. Doon ko na na parang in the midst of chaos na kalmado siya. Tapos yung lola ko naman, siya yung lola na, nandiyan lahat ng apo ko, dapat parati may pagkain, ganun. Lagi may pagkain. Hindi po, ngayon growing up na malaki na tayo na, pumupunta kami doon kapag bakasyon, mga ilang kami magpipinsan, hindi bababa siguro ng 10. Na-accommodate kami lahat. Tapos, yung isang talagang tumatak sa akin, yung sinabi sa akin ng bunsong kapatid ng papa ko, kasi yun yung parang kasama sa bahay until they passed away. Parating may, yung clay jar, na filled with bigas. Kasi ang sabi sa kanila, if in case magkaroon ng problem or what, number 1, pwede mo ibenta, magkakapera ka. Kung di mo mabenta, may bigas kayo, may makakain pa rin kayo. Okay. Kaya nandun naman yung mindset ko na parating always prepare for the rainy day. May emergency fund. Ang galing. Kaya sabi ko, kahit na hindi ko ka-close masyado yung lolo't lola ka doon. Feeling ko parang may mga paborito silang mga apo. Pero those are the things na parang, that's nice. Umabot sila na 50 years. 1997. Wow. Yes. Ang galing. True. Alam mo, yun yung maganda sa dating panahon, no? Ang haba ng buhay nila. Yun, kaya yung parang yung generation, yung mga lolo't lola natin, syempre, iba sila ng generation dun sa parents natin, no? Kasi kanina, yung na-share natin ngayon is yung talagang experience. Kaya siguro wala tayong ganong ma-recall, no? Cheryl, lalo na ikaw tuwing bakasyon mo lang kakasama at lolo at lola mo. So, yung generation naman ngayon nila Chem, I think hindi na,
ang lolo't lola nila is most ay baby boomers. Tama ba ako, Doc Matt? Parang yung Mm. lolo't lola natin, hindi belong doon sa baby boomers na ano eh. From, mas ano pa eh, di ba? So, syempre, mas matanda pa. Greatest generation ba yun? Yung, basta yung before mag Yun na nga. baby boomers. Alam ko ang baby boomers, yung parents natin. So, kaya siguro ganon. Yung itong baby boomers naman na mga lolo't lola na ngayon nila Jem-Jem, na mga anak-anak ni Checo at saka mga pamapamangkin natin. Ano yung napapansin ninyong yung difference nung natutunan natin doon sa lolo't lola natin at saka yung parents naman natin as lolo't lola na ngayon sila naman. Yan. Kasi nung during noon, nung mga bata tayo, syempre iba rin yung perspective natin noon, iba na rin yung ngayon. Likewise din doon sa mga kabataan ngayon. Ewan ko naman din kung nung time na tayo yung bata, ganun din yung pananaw sa atin ng mga natin no, ng mga tito tita na parang kasi ako ngayon yung dito sa mga pamangkin ko na sobrang parang kung yung kasi sabi ni Jai ko kanina, I'm sure namana din ni Mami yun doon sa parents niya, sa lolo at lola niya. Yan. Siguro yung sa parents ko naman ngayon, na maging lolo't lola sila, andun yung stricto. Pero pero kumbaga parang may way sila para, alam mo yung ilambing, maglambing sa mga apo nila. Kasi sa lolo ko no, parang lolong, lolong stricto yung lolo ko. Ewan kasi Doc Matt, yung lolo't lola mo, compared Oo. mo sa, Sabi nga ni ating technical director ni George, silent generation. Tawa naman siya. okay. So tama yung sinabi mo. Meron tayong mga binabago kasi tapos meron tayong ina-adapt na applicable. 'Di ba mapapansin mo, yung meron tayong ginagaya na parenting skill dun sa nanay at tatay natin, pero may babaguhin ka kasi parang sabi mo, parang hindi naman Hindi ubra na to. applicable. 'Di ba? Hindi na siya uubra nung panahon natin. Parang siguro sa magiging anak ko o anak ko ngayon, parang hindi na siya applicable. Pero may mapapansin ka na parang uubra rin yung mga style dati. 'Di ba merong mga ganong may mga ganong may mga ganong instances. Ang mga yung wisdom, kumbaga, yung mga nakukuha natin sa kanila, lalong-lalo na kung paano natin tinatanggap. Oh, ito for example, ngayon, 'di ba yung mga Gen Z, iba sila tumanggap, konting mali, dinidibdib. Ang daming, 'di ba, full of sadness, tapos madami na na-anxiety, 'di ba? Ang dami tapos magpupunta pa ng depression, ang dami pang gagawin na kung ano man, yung mga ganyang bagay. Pero 'di ba i-compare natin nung panahon natin, lalo na nung panahon ng mga lolo't lola natin, na mga masasaya lang, na Oo nga. simpleng problema, kaya mo lang naman siyang i-cope with certain situation or circumstances. So, doon natin siya mapapansin eh. Kasi alam mo nyo, while I'm reflecting on this topic kanina, naalala niyo yung kantang Better Days? Siguro kung mapapatugtog to ni ating technical director na si George, yung Better Days. Alam niyo, basahin niyo yung lyrics ng Better Days. Kasi ngayon ko siya naintindihan na yung Better Ang ganda ng message. Nung Yes, kantang- yes, 'di ba? Yung message nung Better Days, yung lyrics. Oh, let me read few lines dun sa Better Days. Ay, handa. Di ba? Ano mo naman? Oo nga, ready? Hindi kasi kanina nagre-reflect ako, sabi ko, parang yung mga yung mga pag-uusapan natin relate dun sa kantang yun dun sa Better Days na ang ganda-ganda pala, ang ganda nung lyrics kasi kinakanta lang lagi siya 'di ba ng mga kumo-contest sa singing contest. Pero hindi natin naiintindihan yung lalim nung lyrics. Ang ganda nung lyrics nung Better Days. Sabi niya, 'di ba, grandma yung kinakausap niya. Sabi niya, you can get to know better days unless you make it through the night. So be patient. Tapos, although I'm all grown up, I still get confused. I stumble through the dark, getting bumped and bruised. When night gets in my way, I can still hear my grandma say, just be patient. Di ba? Parang ang ganda niyang namnamin. Ang ganda-ganda nung lyrics nung
Madaming sinasabi sa atin yung mga Kantahin mo, Matt, para maalala ni para Raquel. baka ma-offline tayo pag kinanta ko. Palagay ko hindi kasi wala sa tono eh. Original lalabas. Ayun, pag nakita natin sa mga ka-sisters natin, siguro after this session natin, nitong ating episode, pakinggan nyo, patugtugin nyo bago matulog yung May Better intriga Days. tuloy sila kung ano yun. Ang ganda nung lyrics nung Better Days. Di ba, Checo, ang ganda? Yes, maganda, sobra. Sorry kung Ayun. makakabenta naman si Eh, Checo. I just want also to share sana sa mga ka-sisters kasi I'm always tapping, alam rin to ni Julie, I'm always tapping sa ancestors. So, di ba nabanggit ko nga to matagal na isang way of my therapy would be lighting up a candle every night outside my door. Talagang lagi yon na mayroon akong kandila outside every night. Kasi I'm sending prayers, I'm sending wishes, tapos tinatap ko lagi yung ancestors. So, yung mga nuno, tulad nung sinimulan ko kanina, lalong-lalo na pag nahihirapan tayo, kasi totoo siya, in my case and in my experience din, gusto ko rin siyang i-promote yung you tap, you need to call on to your ancestors, to your roots. Kasi meron kang ancestor na magaling sa ganito na kailangan mo siya. Yung ugali, yung kailangan mo, yung pag-intindi, kailangan mo siya ngayon. So, kailangan mo silang itap. Nandyan sila for guidance. Doc Matt, Kahit sa spirit na lang sila. matanong. Buisit ka talaga. I like it. Sabi mo, Julie, I like it. Sabi Pero siguro ni ko lang, Julie, Doc Matt. minsan na lang sasalit na si Checo, ang gulo pang ako. Winner nga eh. Ang ganda nga nun. Oh, naalala ko, merong may author, professor dito sa US, Ocean Vuong. A very profound author. Tapos, ano siya, they're a child of Vietnamese immigrants. The way they were discussing yung struggles niya, sabi niyang ganyan, hindi na raw ganun actually kahirap para sa kanya. Kahit na immigrant siya, growing up na pinalaki ng nanay niya lang, na walang tatay. Kasi sabi niya, everything is paid for already by the ancestors. Oo. Yun yung the way na describe na, oo nga no, profound na, nandito tayo ngayon kasi it took generations and generations. Hindi perfect, pero, there's cycles na bago, na improve, may na-retain, pero it's already paid for us. O ano, Checo, meron kang may hirit ka dun sa... Sabihin mo, magsisinti ka na lang din ng kandila. Pero Doc Matt, ang tanong ko, dun sa generation ba ngayon, dun sa mga anak-anak na sa mga pamapamangkin mo na, ano ba, every year pa rin ba, meron pa rin sa MIST para, Marikina Science na ngayon yung... Meron akong pamangkin, meron akong ganon. I mean, Meron yung yan. mindset ngayon ng mga pamangkin mo, parang doon ba required, considering na may mas marami ng school ngayon sa Marikina na... Actually, ganun din, diba? nung una, parang binigyan na sila ng laya, ng freedom to choose. Pero ang ending, di ba mas okay dito? Nakakatuwa lang. Siguro ang hindi lang natin, as bakit kayo best no, na-maintain niyo yung reunion eh. Kaya yung family, sa side ni tatay, di ba parang every year meron talaga kayong get together, parang ganyan. Yun yung nawala, naputol sa amin. So, for example, yung mga pinsan-pinsan ko dun ngayon, yung mga kasing age nila Chem-Chem, generation nila Chem-Chem, hindi sila magkakilala. Unlike kami, kahit bihira na kami magkita, pero pag nagkita-kita kami, okay, ganyan-ganyan. Magkakilala kami, parang ganyan. Pero kapag siguro sa generation na nila Marta, yung mga anak ko, magkakasalubong sila, hindi sila magkakakilala na, ay, kamag-anak to ni ganito, ay pinsan to ni ganyan, etc. Parang wala na, naputol na doon.
Buti pa kala Kanina, Macho, nung pwede mo sinasabi i-check mo yung na kuko. Oo nga. Ha? Kay Ano Matthew, si, sa mas lahat, swerte. oo, sa angkan ni Matthew, titignan mo lang yung kuko ng pa. Alam mo na ka-Marcelo niya. No. So, yun lang yung nakakalungkot sa amin. Hindi namin na-maintain yun. So, kami din, parang tinatry namin, 4 na piraso lang kami sa side ni Mami, di ba? Ay, sa Mm. side ni Mami. Ba't meron ba kami sa side ng nanay ko? Oo nga. Mali. Kumbaga parang 4 na lang kami na magkakapatid, tapos bibihira lang kaming magkita-kita. Sa parang kagabi, nagkaroon kami ng early celebration ni Mami ng birthday niya. Kasi mag-birthday na siya ngayon eh. Lahat nandito sa bahay. Lahat ng mga apo-apo. Parang ganyan. Happy So, birthday! oo, maliliit, kulit, ang liliit ng mga bata. Yung mga, sila Chemchen, yun yung mga tahimik na mga apo, parang ganyan. Pero ang dami na nila, para meron kaming, mahigit 10 na yung apo nila, mami and daddy. So ngayon, yung tanong kanina, ano yung napamana, or ano yung observation mo now na sila yung lolo at lola? Tama yung sinasabi ni George, kung tama yung pagkakaintindi ko na silent generation yung mga lola before. Kasi sila, more on act of service. Di ba? Mm. Pagkain, kapag everything na pupunta ka na, puro pagkain yung ano eh. Pero hindi talaga sila Oo. yung kakausapin ka na, kumusta ka? Ano yung ganito? Oo, Walang oo, ganun eh. oo. Parang wala akong ganun na nare-recall. Pero itong sila mami, sa mga apo, usap talaga. Meron talagang hug, kiss, ganyan. Merong ganoon na recognition, merong ganong acknowledgement si mami na kumusta ka. Kaya close sila Chemchem, sila Karil, close sila kay ano eh, kay mami eh. Love na love nila eh. Kapag parang kasing kinakausap sila, parang ganyan. Tsaka ini-spoil din. Ini-spoil din na parang, ito, bibigay ng gift, tapos parang, yun nga, yung pangungumusta, and whatnot, na hindi ko na-observe sa lolo ko before. Siguro baka yun yung kinokorek din nila mami now, na sila naman yung lolo at lola ngayon. As sa mga apo nila is nagiging mas sila malapit by yun nga, yung pangungumusta, Tama. hugging, parang ganyan. Iyon. Ano? Parang ang lungkot ng lolo't lolo ng buhay. Yun yung mahirap kapag hindi ka laki sa lolo-lola. Kaya ito, inaano ko sila Chemchen. Laging sinasabi, kapag merong chance, pumunta sa mga occasion, sumama, makihalubilo. Kasi sabi ko, bibihira lang yung pagkakataon na ganyan na kung meron kayong mga lolo't lola na napupuntahan. Parang ganyan. Kasi ako, personally, Oo. ngayon, wala na. Parang ganyan. Iba Totoo. iba yung ano no, iba. Sila si Martha, alam ko pa, si Martha tsaka si Carol talagang pagsasabihin nila, ando si Lola, hey, tayo masaya. Kumbaga parang ako naman nung nare-recall ko naman before, okay naman pupunta kami doon, pero parang hindi ganoon na lolo-lola lang talaga. Siguro ako masaya ako dahil magkikita-kita kayong pipinsan. Pero sila Karil, tsaka siya nakakatuwa kasi parang pag sinabi na pupunta kila lolo, lola, Iba yung sila saya. happy. Wala naman silang mga pinsan na pupuntahan doon. Sila yung matatandang pinsan eh. Wala naman silang, ano doon, kumbaga parang Bata. kasing age. Oo, na kasing age nila. Puro bata eh. Yun yung sana hindi mawala sa kulturang Pinoy, no? Yung magkita-kita yung magkakamag-anak. True. Kasi yan, parang nawala, 'di ba? Yung parang hindi tayo magkakakilala pag bumati, hindi mo nga alam na kamag-anak mo pala yung kausap mo. 'Di ba? Yung mga ganung bagay, sana hindi siya mawala, lalo na kahit anong generation yung dumating. Silent generation, kung baby boomer ba yan, o kaya sa atin na, millennial, Gen Z, Alpha, kung ano man generation, sana hindi mawala yung connection natin sa isa't isa. Kasi mahalaga talaga na magkakakilala yung magkakamag-anak. Lalong-lalo na yung kung sino yung pinagmulan. Di ba? Yung mga matatanda. Kaya nga maganda, di ba? Sana yung pagmamahal natin, di ba? Napapasok natin dito yung nabago na yung sistema sa Philippines. Nagkaroon tayo ng mga senior citizen privileges, di ba? Na dapat may ganito. Sa US ba, Julie, meron ka bang mga senior citizen privileges na parang wala pa dito sa Philippines? I'm not familiar. Di ba naman kayo sa lolo't lola? Not familiar. Ang alam ko parang may AARP, parang may mga perks na pwede mong i-avail.
Pero I'm not really, Hospitalization hindi ko rin alam. Depende siguro on how much they built when they were working. sa SS nila. Yeah. Okay. Mm-mm. Ba't dito Kasi mo sa atin, magand- Doc Mark? Dito Ano sa mga Philippines, privilege? maganda na rin naman yung nagawa, di ba? Meron tayong mga 20% discount. Di ba nakakatawa ako, natutuwa ako pag nakikita ko yung mga lolo-lola doon sa mga mall. Kapag Monday, Tuesday, yung libre sine. Libre Alam mo sine. yun, di ba yung libre sine? Nakakatawa pag masdan na parang, pagdating ng panahon, dyan din tayo papunta. Tsaka sanay ka Oo. naman mag-isa sa sine, di ba? At sanay naman ako manood. 20% discount, malaking bagay na yun, ha? Oo. Tsaka mahal ang sine ngayon, di ba? Tapos bibigyan mo lang ng konting kaaliwan at kasiyahan yung mga lolo't lola. Di ba? Ang laking bagay. Bukod dun sa mga 20% dun sa mga discount natin na sabi nga ni George, di ba? Yung sa mga gamot, di ba? May mga discount sa mga pagkain, sa mga pamasahe. Yan, nakakatuwa yung sa mga public transport dito, di ba? Senior po. Kasi di kayo mga sumasakay ng public transport. Sumasakay naman. Grabe. Ako milky. Hindi ako Okay, try go ko. ahead. Nakikilpin kapag kumakain sa labas. Di ba? Yung mga kumakain sa labas. Yan. May libreng pa-cake. May libreng pa-cake. Di ba? Sa Marikina, meron tayong 1,000. Di ba? Merong pera, 1,000 pesos. Tapos pag ano ka pa, pag plug ko na lang, pag member ka ng BCC, magkano binibigay natin, Bes? May 2,000. Wow, 80 2,000. Totoo ba? birthday. Oh, sa Pag 80 local yun, Doc. government, 1,000 lang. Ay, 80 Pero lang? pag birthday mo, Oo, BCC 80 and member above ka, may na member. 2,000 ka. Dapat pala, ibaba mo na 60 para magkaroon ng pagkakataon. Okay, bababa natin yan. Siyempre, ano pa lang yan eh. Panimula. Yan. Panimula. Wala na, Panimula. nakakatawang pag-usapan yung mga, kasi tinuwa nyo, di ba? Parang tayo din nung lumaki, kahit hindi tayo laki sa lolo o lola, pero for sure meron tayong mga kabatch na laki sa lolo't lola. Pero meron tayong masya-share na memory na maganda, na may natutunan tayo nung panahon na lolo't lola, sa mga lolo't lola. Tapos, dito rin natin mapapansin, di ba, na madami tayong tanong sa buhay, pero darating talaga ang panahon na masasagot mo yung mga tanong kapag nagkakaedad na, habang nandito tayo sa buhay. Kasi di ba, natatandaan nyo yung tanong tayo ng tanong. Di ba? Oo. Nung bata tayo. Sinasagot ng maayos. Oo, di ba? Di ba? Oo, ano? Diba, nung araw pa, Totoo. laki mo na lang. Malalaki, Diba, yun? bata ka pa. Oo, true, Diba? true. Totoo. Doon tayo Pero- lumaki. Kaya parang na-curious tayo na parang, nag-explore Pero na lang tayo. siguro, yan sinasabi ni Doc Matt kanina na parang nag-a-adapt tayo kung ano na yung community ngayon. Kasi kumbaga kung noon, Diyos ko, maglalakad ka pa ng pupunta ka sa library. Minsan wala pa yung libro na yun doon sa library. Siguro, yung ngayon, sa generation ngayon, na isang click lang sa Google, so, kaya nag-a-adjust din yung mga matatanda sa pagga-guide naman doon sa mga kabataan kasi alam nila na isang click lang mabilis nilang makukuha yung information at baka mali pa yung pagkaka-interpret nila doon sa information na yung nagkakasense sa sabi ni Doc Matt na nag-a-adapt din yung manner nung pagpapalaki or yung mga itinuturo ng mga lola sa mga apo depending doon sa ano na ba yung applicable ngayon at hindi applicable. Yan. So yung pagkakaiba, di ba noong araw para sabi sa'yo, namana mo yan sa lolo mo, mana mo yan sa lola mo. Bukod sa hindi liit, Doc Matt, ano yung namana mo? Hindi nakakatuwa kasi, di ba, pag pinag-uusapan natin yan, naalala ko din yung mga paraan natin di ba? Katulad natin, dahil tayo, yung panahon natin, nung wala pa masyado nung mga technology, marunong tayo makipag-usap. Mhm. Di ba? Tinuro sa atin yun. Ng nanay tatay, ng lolo't lola, tinuro tayo. At natatandaan nyo, pag may nagda-drive. Tapos, kuya, sir, magtatanong po, saan po yung papunta dito? Tapos marunong tayo magtanong, marunong tayo sumagot. Ngayon, sabihin mo, magtanong ka dyan. Ayoko nga magtanong.
Ay, oo, totoo. Ang galing Di ba, mag-face chat. Oo, di ba? Parang kanda-kanda ka sa episode na to. Nakikinig ako sa'yo. Oo nga, no? Matanda Totoo. talaga yan sa totoong buhay si Matthew eh. Yeah. Reincarnation lang yan. di ba yun yung nawala ngayon? Ngayon, yung mga anak ko ngayon personally, katulad ngayon parang bibili lang ng yaw-yaw. Di ba? Sana Totoo. may gusto ng yaw-yaw. Oo. Papasama pa sa'yo, parang gano'n, parang nahihiya na siya bumili Totoo. mag-isa. Mm-mm. Ayun. Ayan, yun yung people skill na wala siya eh. Na meron tayo dati, tapos yun yung mga tinuturo sa atin eh, na-train tayo, pero ngayon dahil sa Ay, wala technology, tayong sabi, choice. oo, di Kasi ba? kung Wala hindi mo tayong choice, gawin, kundi kung wala hindi ka mo mapapala. gagawin, bahala ka. Ayaw mo Oo. bumili. Ikaw lang ang kakainin. Mga outlier ngayon, pamangkin ko. Mga ha? pamangkin ko naman, nagulat ako nung birthday ng papa ko. Kasi sila yung nag-host. Talaga? Ah, Ate ko, mag-host. Sabi ng ate ko, mag-host kayo. Tapos binigyan ng script. Go sila! ayun. Sabi ko, ay, Hindi magaling. oh. Galing yun. At my age, nung ganung age tayo, parang hindi ko sila mapapag-host. Sabi ko, ganun, ay, winner. Nakakatuwa din, no? May mapapansin na tayo sa iba't ibang panahon. Oo nga, no? Pero siguro din, no, yung effect din ng too much information na talagang hindi guided yung mga kabataan. Like, hindi ko naman masyadong dinidisregard yung halimbawa yung sa mental health, no? Pero hindi ba Doc Matt, na parang may study or something na pag too much information about that certain kasi naalala ko lang kanina, lahat tayo parang bukod kay Checo, andun yung stricto yung lolo't lola natin, disciplinarian. Pero despite na ganun yung treatment sa atin or ganun yung pagpapalaki sa atin ng mga lolo't lola natin. Pero ang naaalala natin, puro magagandang memories naman. So, kumbaga walang trauma something, hindi ko lang na nakakaapekto rin ba yung too much information dahil nga sa kumbaga parang iyon naman yung nagiging disadvantage, kaya din yung mga lolo't lola ngayon is nag-evolve na rin yung manner ng pagpapalaki nila or yung mga ipinapayo nila sa kanilang mga apo dahil nga doon sa evolving, especially yung impact nung digital or ng mga online na mga information na isang click mo lang na andyan na siya. Totoo naman kasi ngayon 'di ba ang napansin ko lalo na sa mga kabataan, as in yung kabataan, yung hindi natin naka-era. Sobra silang magkaroon ng pag too much information tapos too much emotion, mabilis silang mag-overthink at the Tama, same time mag-a-anxiety na. Ang bilis nila doon eh, parang yung tipong ang bilis nila makakuha ng information dahil sa social media, pero hindi naman nila ini-screen mabuti kung ano yung apektado ba ako dapat o magpaapekto ba ako dapat dito sa ganitong mga bagay. Pero at the same time, magkakaroon na sila ng overthinking na parang ako yung pinag-uusapan. Parang ganun. Teka lang, hindi ikaw pinag-uusapan. Hindi umiikot ang mundo sa'yo. Pero ang tingin niya sa kanya. So, doon na pupunta. Tapos, magnganganak at manganganak na yan. Magkakaroon na tayo ng comparison. Iko-compare niya na yung sarili niya sa iba. Bababa na yung self-esteem. Yung mga ganyang bagay, sunod-sunod na yan. Tapos, magde-develop na siya ng personality disorder. Ayan, sunod-sunod na. Pero yung ngayon, yung lolo, yung parents ninyo nung pinalaki yung mga apo. Yung ngayon yung mga apo, stricto pa rin ba yung manner ng pagpapalaki sa atin? Halimbawa ako nung sa Hindi. tatay, yung kumbaga ako as anak, 'di ba iba 'yon. At iba na siya as lolo naman or lola doon sa mga apo niya. So kumbaga may pagkakaiba ba yung parang iko-compare mo yung lolo at lola mo versus doon sa lolo't lola mo ng mga anak mo. So kumbaga parang nanay mo sila or tatay mo tapos yung mga ako nakikita ko parang ang laki ng difference. Hindi ko alam lang kung dahil sa
mas malaki yung generation gap kasi late nang nag-asawa ang ano ko ang nanay ko eh. Kumbaga late na siyang nag-asawa. Kaya parang 30 years old na siya kasi na nag-asawa. So kumbaga parang bago siya nagkaapo, talagang may edad na siya. Parang ganyan. So yung doon sa side na sobrang anluwag, kumbaga parang anluwag nila doon sa mga apo nila. Pero hindi na, ang galing nga yung strategy na parang nagiging disciplinary sila, pero hindi yung same ng pagdidisiplina sa'yo. Parang ganon. Parang yun yung nakikita kong, May lambing. May oo, lambing diba? yung pagdisiplina nila. Pagka, bakit sa'yo ba wala? Sa akin kasi na-observe ko kasi nga parang, ano ba, marami akong mga moments na sabi ko, di naman kayo ganyan sa akin dati. Yung mga ganong moment. Di naman kayo ganyan sa amin dati. Maraming ganong moments, so hindi ko na ma-recall. Pero parang, one time is, yan, yung pag may papangarap, kaya nagagalit ako, nakikita niyang pinapagalit ako, kaya nasa isang place lang kami. Si Mami, kakausapin niyan, in a most malumanay way. Mami mo, alam mo yung gano'n, parang, basta nakikinig naman, kaya siya well-loved nga nila, at yung mga anak ko, na bababae. Kasi, yun nga, parang feeling ko, na-spoiled nga sila, tapos at the same time, masyadong malambing yung pakikitungo nila sa mga apo. Parang ganyan. Tapos, parang one time na-remember ko pa yung sa pagkain. Natatandaan ko para sa kuripot ng tatay ko na hindi kami na-blow out sa McDo. Tapos parang, minsan lang ano si Karina, pauwi kami. Talagang, sige, drive-thru. Wow, hindi kayo ganun sa akin. Never ako nakaano ng burgers. Basta ganun, ang dami-dami na, dinadaan na lang namin sa loko-loko, biro-biroan. Pero ang dami-dami mga pagkakataon na lagi ko nasasambit na, hindi naman kayo ganyan. So, hindi ko na ma-recall, pero definitely, it's totally different. Parang ganyan. So, kapag lolo at lola ka na, and ako, excited ako pag naging lola ko. But wag naman sanang soon. Pero parang lagi kong inaano yun na, sana magkaapo ako. Kasi parang I think, Pangatlong tanong natin yan. Pag ikaw na yung lolo o lola, tingnan natin. yung parang sana is, may experience ko din yung ganun pakiramdam. Kasi sabi nga nila, meron akong nabasa parang lolo at lola is, ang role na lang nila, since ang dami na nilang pinagdaanan sa buhay, di ba? Is mang-spoil ng apo. Hindi na nila, kumbaga parang lugar na magdisiplina pa, magalit pa. So lahat ng mga frustrations and whatever na na-experience sila sa atin, magpapalaki sa atin, di ba? Is sa mga apo na nila yun, binabaling or kino-correct siguro. Parang gano'n. Maganda yan kasi yung pag-uusapan natin yun, o pinag-uusapan natin yung context matters. Yung buong konteksto na we can understand their advice or their strategy in the context of their time. Pero not everything directly applies today, di ba? Kasi iba na yung panahon nila sa panahon natin. Pero yung principles nandun. Example, yung sense of gratitude, sense of sacrifice, yun yung gusto nilang iparating na mensahe. So iba lang yung paraan dati sa paraan natin ngayon, pero same lang yung principle. Yan. And we should always value yung intention. So, siguro punta na tayo rin sa realization natin dito sa topic natin for tonight. Parang dami ng mga dinidiscuss natin na iba-ibang generation na andyan yung lahat ng mga nagko-contribute doon sa kung ano man yung isang person. Pero as time goes by pala, sasabihin ko sana, yung hinliliit sa paa ni Doc Mac. Pero hindi yun yung gusto ko i-focus. I mean lang,
kumbaga parang mag-evolve man ang mundo, no? Mag-change man yung mundo, lalabas at lalabas yung yung nature ng mga ancestors Bakit natin. Katulad nag-e-echo? sinasabi ni Doc Akin Ma. lang ba yun? May nag-echo nga. O, ikaw nga, nag-mute. Ay, meron pa din. Wala sa... Kaya nga ako nag-mute eh. Akala ko akin. O, ako yata. Meron. Ako. Ayan. O, hindi ako. Si Matthew. Ako ba? Si Julie. Lahat pinagbintangan. So anyway, yun yung realization ko ngayon. Yung looking forward ko naman na syempre 10 years from now or siguro ilang taon na ba si Kayan? 20 na ba? Ay, naku, pwede na pala yun. So parang, or 5 years to 10 years from now, tayo na yung magiging lolo or magiging lola, no? Sa mga Hindi ba? Pero, Ano bang age ng lolo? 50? Not wala naman necessarily sa age yun, senior basta eh. nagkaapo ka. Lolo Ano ka na, yun? lola ka na. Siyempre, ano ba Oo yan? nga, okay. Oo nga. So, Mali. yun. So, yun sa ever-changing na society. Sana kumbaga, mame-maintain or maisaling, napaka-importante na maisaling lahi natin yung mga values na natutunan natin do sa mga lolo't lola natin, sa parents natin, at sa pagdating naman ng panahon na tayo na yung magiging lolo at lola na kasi hindi natin alam, baka wala na ring internet to, pero mas mabilis pa sa kung ano yung pwedeng, kumbaga kung ano yung pwede pang mabago, no, sa society. Pero yun lang, yung i-maintain natin yung values na yun, and hopefully mag-contribute tayo na sigurado ako yung mga ancestor natin is yun din yung gusto nilang gawin, or yung mga lolo't lola natin, yun din yung gusto nilang, I'm sure, maipamana. Kung yung lolo ko negosyante, di ko alam kung yung magulang niya is negosyante rin. Pero lumalabas na yung bawat mana ka sa lola mo kasi marunong ka sa numero, or mana ka sa lola mo dahil teacher ka. Yung ganon. Na maipamana pa rin natin yon doon sa mga susunod na generation. Syempre, yung ating mga magiging apo na ay nako, nagmana ka kay Lola Yeng mo. Sana mabuti. Hindi yung parang buti na lang wala kang lolo at lola, parang ganyan. So, imbis na kasi in any manner or in any relationship naman, napaka-importante na yung kabutihan hindi kahit anumang way or paraan ng pagta-transfer natin nung values na yon, dahil nga sa ever changing na na community or na panahon, lagi nating baunin yung mga good memories ng ating mga lolo't lola, yung mga at least nakakatuwa sa atin, yun yung memories natin sa mga lolo't lola natin, kahit na strict sila, yun lumalabas pa rin kung yung mabuting intention nila doon sa manner na pagiging lolo or lola nila sa atin nung unang panahon nung tayo ay mga bata pa, no. So ganun din, dali natin yan doon sa ating mga magiging apo. Cherilyn, salo ka na. So yun lang yung aking naging realization na wala kayo sa lolo or lola ko. Yung sa akin naman, singit ko na, be mindful pa din, tsaka be in the present moment. Sometimes the value is in how they say things, not just what they say. Iyon yung gusto ko, life is short kasi, 'di ba? Ang sarap ng may magulang, ang sarap ng may lolo't lola. Nalang I-value sabi mo, lang sarap ng may kayakap. na may magulang at saka may mga
lolo at True. lola na buhay pa. So i-value natin. I-value their intentions. True. Ako na muna, si Charlotte sa mag-ending kasi siya unang magiging lola sa atin. Oo nga. Tawa siya. Yung sa akin, yung I hope ma-retain sa kultura natin yung respect sa elders. Na nandun pa dati na kahit na mga retired na yung mga lola at lola natin, nandun pa rin yung care natin sa kanila. Kasi one thing na na-realize ko with the Philippine culture in a way is hindi ganun ka-strong yung pagiging, yung ageism na there are some of it, pero nandun pa rin yung respect natin sa mga lolo at lola natin. Like, we care for them compared to other places na napuntahan ko. Which I hope ma-retain natin yun. In maybe in another dynamics na kung ano man yung dynamics from this generation and other generation, nandun pa rin yung mutual respect na we respect the elders, we care for them, and then, yun nga, be thankful for the gift na ginawa nila because what we are now is, again, yung sinabi nga ni Ocean Vuong, has already been paid for by our ancestors. Sabihin Hindi, actually, ang gusto ko lang is, maganda yung mga sinabi ninyo. Ay, lalo na yung sinabi ni Julie. Yung respect for elders, right? And i-enjoy din yung si Mat Ate din nagsabi, enjoy the present, enjoy the moment, right? Lagi ko sinasabi yan sa mga kids ko, na parang kapag every time na meron chance or pagkakataon na pupunta kami sa Pangasinan, pag nandito sila mami, daddy, parang ganyan, o pupunta lang kami dyan sa Santolan pag nandito sila sa Manila, lagi kong kinukonsensya. Sabi ko, buti nga kayo, meron pa kayong... Pero in fairness naman sa kanila, talagang mabilis naman silang kausap pag alam nila na kung saan sila pupunta, sino yung mga pupunta. Pag nalaman nilang lola, lolo, ano naman sila, game naman sila doon. And I'm thankful kasi hindi ko na kailangan pang i-influence yung mga anak ko, no, to love their grandparents, no. Especially my mom and dad, parang ganyan. Si nanay naman ni Carmelo, bibihira lang din kami magpunta kasi medyo malayo yung sa kanila. So most of the time kila mami, parang ganyan. So yun, hindi naman ko rin kailangan i-dictate o pilitin sila Karil, Scars kasi wala pang muwang yun eh. Pero kumaga parang alam kong mahal nila sila nanay, sila lola, sila mami, si daddy, parang ganyan. So, yung hopefully, yung mga good memories na na-experience ko rin nung kabataan namin, sana meron din silang ganoong ma-recall. Diba? Every time nakasama nila pagkapiling nila yung lolo-lola. Iba pa rin kasi, iba eh. Iba yung pag-spoil ng lolo-lola. Tsaka iba yung parang meron kang matanda sa grupo. Yung parang meron kang hindi naman santo, pero alam mo parang sila yung sentro kasi din ng okasyon eh. Hindi, sa totoo lang, di ba? Kung Totoo. the very reason why na Nagre-reunion. nagre-reunion kasi meron kayong elders or matanda sa family na they want to spend time with, parang ganyan. You want to build memories, create memories. Nakakatawa ko yan nung kagabi nag-early celebration ko. Ang dami na palang apo nila, mami. Ang liliit pa. Liliit, ang kulit. Lalo na yung anak nila Christian Topper. Kasi kami anak namin ni Kuya, malalaki na eh, di ba? So parang nakakatawa. Makikita mo kila mami, kila daddy, yung tsura na masaya sila. Pag kaya, picture na muna lahat ng apo. Mga apo na lang yung bida eh. Apo lang yung kasama sa picture. Parang wala kami family picture. Mga apo lang nila yung kasama sa picture. So ganun sila kasaya na kitang-kita mo sa kanila na gustong-gusto nilang kasama yung mga apo. So, hindi pinag-usapan namin nila kuya kasi sabi ko, yan, tamo sila Chem, sila Brandon, yung mga anak namin ng mga matatandang apo, hindi nag-uusap-usap kasi hindi kami na madalas din magkasama-sama. So, yun nga yung pinag-usapan namin nila kuya. As much as possible, let's start planning na quarterly or maging regular yung, na magkita-kita. Kasi katulad yan, parang ngayon, nakita-kita, hindi na nag-uusap-usap. Unlike tayo, di ba, nung generation natin, pag nakita ng matagal mong hindi nakita, parang ala mo. Di ba? Iba yung samahan natin eh. Pag nakita natin yung mga pinsan-pinsan natin, ngayon dito wala, dahil siguro gadget, ka-iPad, kita mo yung isang pinsan,
naka-iPad, yung anak ko nagko-computer. So, na nakita mo naglalaro na lang yung mga maliliit, yung mga 5 years old pababa. Pero yung mga 10 years old pataas na, karil pataas na, wala na, kanya-kanyang ano na. Dapat may gimmick gawa. ka. Dapat may Ayun gimmick ka din. kung paano mo sila i-engage. Oo nga, next time. May para may pa-game, para ganyan. Tsaka siguro malaki na yung space. Kasi yung space namin dito, kaya hindi kami nag-celebrate sa Santolan. Maliit na yung space nila mami doon. Dito rin pala, hindi na rin kami masyado. Dami na. Sa bata pa naman, maliit na yung space dahil sa para ginawa nilang playground. Para ganyan. Yun lang din yung sa akin. Sana is, hanggat may lolo't lola pa, spend more time with them. Right, and enjoy yung moments with them. Yes, so thank you sa ating hello Belle, hindi ka pa pala birthday. Eto si Belle, spoiled rin to. Ay, hindi pala. Spoiled rin yan sa lolo niya eh. Spoiled yan sa lolo niya eh. Diba, Belle? So, anyway, thank you sa ating mga ka-sisters sa pagsama sa atin tonight, no? Si Hana, binention ka. Yun nga, si Belle nga Si yan. Belle, pamangkin niya. Yan. So, lagi nating ibabalue yung ating lolo at lola, whether ito ay stricto, maluwag, or kung ano man. Ay rin daw sa... Yes po. Mano po, mga lolo't lola, di ba? Yes, Lagi yung yun. ngayon, di na ata yung mga pagmano no? Oo, sana hindi mawala. Sana hindi mawala. And, wag nating kalimutang i-follow, no? Ang ating mga social media accounts. Ang ating, Yes. Join our conversation sa YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, and Facebook. Yes, so good night and good evening and good morning kay Julie. Grabe doon tayo sa TikTok. Okay. Hopefully, Thank you, George. natin ang miss na nating ka-sister. Yes, si Mama Pen. Hi, Ma. Hello sa aking kapaises. Sana ang stars ay... Salamat si George. Thank you, George. Thank you, George. Enjoy your week. Yes. God bless. See you next week. Good night. Bye.